mo, itigil mo muna yung mga bagay na hindi po nakakatulong sa goal mo. Classmate, you are very powerful nang hindi mo lang alam kung gaano kakagaling. Here we go. Hi classmate, nandito na po ako sa bahay. And syempre, tapusin ko muna yung kwento ko sa Boracay kasi hindi ako nakapagawa pa ng vlog doon sa sunod-sunod pong mga event na nangyari sa amin. Unang-una, gusto ko lang pong batiin si Mary Joy Ganda 123. Pa-shoutout naman po, idol. Hello po sa iyo, Mary Joy Ganda. Diba, grabe no? May joy na, may ganda pa. Okay? But anyway, ang nangyari po sa amin on our third day sa Boracay, first, nagkaroon po kami ng yacht party. Pumunta po kami sa isang yate. Umikot kami sa Boracay at habang during dun po sa loob na, nasa yate po kami, kumakain kami. Kumain kami yung isang pinakasikat na pizza. Nakalimutan ko lang, basta cheese pizza yon. Nakalimutan ko kung saan namin binili. And uminom din po kami ng konti. At ang syempre pinakamasay doon, nagkwentuhan po kami at may mga konting sayawan at konting kantahan. At syempre tumalon din po kami at lumangoy din po kami doon. Kaya alam mo, kung gano'ng kamahal yung nag-serve sa amin ng Shanghai dito. Mga babae! Libre, libre! Party sa gitna ng dagat! Parang tugtog mo ito ka ba? Ang gaga! napakasaya po talaga ng yacht party po namin. Then, after po ng yacht party, bago kami bumalik ng hotel, kumain muna kami. Nag-buffet na naman po kami. And Saan po kayo pupunta, mga madam? Ito siya to ko, pinakamayaman sa Bohol ka, di ba? Bohol, wow. Bohol. Ito naman, Ate Flora, ilan ang apartment mo sa Cebu? Ilang pinto? 25 at saka 2 townhouse. Wow! Nung nagsimula ka before, ano lang ang background niyo po? Negosyante, traditional negosyante na bankrupt. As in, nabaon sa utang up, walang-wala. Ba't ka na-bankrupt? Doon tayo muna. Ba't ka na-bankrupt? Anong negosyo mo? Wholesaler kami ng soft drinks at saka San Miguel beer, mga beer Ba't products. ka na-bankrupt? Kanang pag-monitor ba? May mga, may mga tao. may mga tao. Tapos, Paano mo na naayos pa rin yung sitwasyon ninyo in spite sa nangyari? yan, the time na lumipat kami or nagkaroon kami ng business empowered consumerism, doon na. Oo. Doon talaga naging okay? Doon naging okay na lahat ng mga utang nabayaran. And ngayon, nagkaroon kami ng 25 doors na apartment, 2 townhouses. And Yung also, townhouses, pinaparent nyo rin? yes, nasa Mactan, malapit sa airport. Oo. Okay. Tapos may 21 hectares na farm. Yes, na i-develop pa. I-develop na. Yes. So, salamat talaga, Easy. Salamat. Nabago talaga yung buhay namin. At saka, thank you so much, Upline Joseph Lim. Isa ka sa nagiging inspirasyon namin. At saka, ang tulong niyo po, ang laking bagay sa team namin. So, maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you po. Nasaan sila, Carlo, Sir George? Kumuha na.
Gwapo na, mayaman pa. Pare, ang ganda ng karma mo sa buhay. Ito, mas malapit si Kuya mo. Ito yung mga tumutulong sa amin. Bakit kami kumikita ng malaki. Doon ko talaga ma-realize, classmate, na pag nagbo-buffet ka, kung i-compute mo minsan, mas mapapamura ka. Kasi mapapamura as in cheaper. Kasi nung second day namin, nag-dinner po kami, grabe yung bill namin. Nasa 31 kaming tao, ang bill namin is umabot ng 60 plus, 60,000. Pero yung buffet na kinain namin ng third day namin, same dami kami, pero umabot lang kami ng almost 20,000 lang ata yung bill namin. Pero mas marami pang pagkain pagpipilian. And doon ko rin na-realize, diba? Kaya dati nagtataka ako, sabi ko, bakit kaya may kasal tapos nasa buffet? Kung iisipin mo pala, mas mura, mas cheaper pa talaga siya. Kasi kung magluluto ka, mag-prepare ka, mas naay pang taong involved, mas nakakapagod pa. Minsan mag-rent ka pa ng venue pa lang, ang mahal na. May mga iba kung i-buffet mo lang, mas mura pa, diba? Kaya sabi ko, maganda din talagang industry ng buffet. Lalo siguro pag tumagal pa ng tumagal. Kasi lalo ngayon, medyo nagiging luxury na ang pagluluto. Di ba? Kung dati, pag nagluluto ka sa bahay, medyo tipid. Dati nga, naalala niyo yung classmate, parang big time ka pag kumain ka sa McDo. Di ba? Kung kumain ka sa Jollibee, pag kumain ka sa labas. Ngayon, medyo baliktad na nangyayari sa mundo natin. Parang normal na lang kumain ka sa labas. But anyway, pag-usapan na lang po natin during the Sayat party po namin. Yun po yung moment namin na nagkikita-kita kami ng mga kapwa namin top earners. At doon din po kami nagkakatanungan, nagkakakwentuhan ng mga experiences namin. Siyempre, yung mga learnings, tapos yung mga bagong strategy. Kasi minsan baka naaakala nyo po, classmates, since nakikita nyo kami minsan sa picture, magkakasama kami palagi. Pero honestly, seldom din po kami magsama-sama at magkita-kita. Kasi lahat yan, busy din po yan kanya-kanya sa mga sarili-sarili po nilang events, sa kanya sarili-sarili po nilang hustling. Meron nga pong isang interview si Willie Revillame na ini-interview siya ni Gretchen Ho. Nagbiro si Willie Revillame na sabi ni Willie, Pag may abs, walang pera yan. Ulitin natin yun. Pag may Wala. abs, walang pera Eh yan. kasi lagi nasa gym eh. Oo. Pag may konting chan, maganda future mo dyan. pero pabiro lang po yan, ha. Huwag niyo naman pong iliteral. Ang pinapoint out lang ni Willie that time, kung maraming oras yan mag-gym, ibig sabihin, konti ang oras yan magtrabaho. Kaya kadalasan, hindi talaga yung kumikita ng malaki. Pero again, may exception naman palagi sa rules. Pero yung metaphor niya lang yun. No? Ganon din po sa amin. Nang pinopoint out ko, very rare din po kami magkita-kita kasi ang dami rin po namin talagang mga ginagawa. Ang dami po namin kinakausap. Just imagine si Doc Ed na nga lang dumating sa amin on the third day. Dumating sa amin, humabol na lang siya sa yate. Kasi dumating siya hapon na, tapos sumabol siya sa yate. Mag-isa siyang sumakay ng bangka, pumunta sa yate. Then the following day, sabay-sabay na naman po kami bumalik ng Metro Manila. Imagine mo na lang yun. Kaya para sa aking classmate, alam mo ba na pinaka-importante sa mundong to is time. Bakit? Kasi bumibili tayo ng time na ginagamit natin ang pera natin. Ibig sabihin, classmate, kahit wala ka palang pera, the point na meron kang time at marami kang oras, napakaswerte mo. Hindi lang natin siya na ma-maximize kasi akala natin libre lang siya. Akala natin parang wala siyang kwenta. Kaya sana, classmate, if you have time, sabi ko nga, if you're still young, nasa mga 30 pababa ka pa lang, kung meron man po akong tips sa'yo, magsipag ka ng sobra-sobra. Kasi iba po ang healing process. Iba po ang recovering process ng mga bata pa compared sa medyo mag-edad na. Ako po, honestly, dati kahit everyday, mga 4 hours, 5 hours, nakatulog lang, hassle na naman kinabukasan, kayang-kaya eh. Ngayon, medyo binubuo ko po talaga yung 8 oras or minsan nagte-10 hours po talaga akong tulog kasi iba po pakiramdam ko pag hindi po ako nakakatulog ng ganun kahaba. Kaya, di ba, kaya nga sabi ko sa yung classmate, tumigil na ako magkape. Yung alak lang talaga ang medyo challenging pa sa akin. Pero, proud din naman kasi for this August
currently right now habang ginagawa tong video to is August 18. Sa August 18 na to, nakatatlong inom pa lang ata ako. Kung hindi, nakarami pala ako ng bora. Gabi-gabi ako inom. Pero lahat out of town lang yung inom ko. Hindi na ako masyadong, parang kahapon may event po kami sa Metro 10. Normally, pagkatapos ng event, lalabas na naman kami yan, iinom. Iniyaya akong uminom. Tinanggihan ko na. Kasi sabi ko, medyo hanggang kayang iwasan, umiiwas po talaga ako sa inom. Kaya, yung gusto kong maintindihan mo, classmate, na ang oras napaka-importante. Kaya sana, isipin nyo gaano ka-importante ang oras. Binabayaran ng oras. Ikaw mismo nagbabayad ka rin sa oras. Kaya nga pag sumasakay ka ng tricycle, nagbabayad ka. Sumasakay ka ng jeep, nagbabayad ka. Sumasakay ka ng eroplano, nagbabayad ka. Kasi ang hinahabol mo yung oras. Di ba? Pwede ka naman magbarko papunta sa pupuntahan mo. Bakit ka mag-eroplano? Kasi normally, mas mabilis. Normally, mas convenience. Diba? Yun ang mga binabayaran natin. Kaya para sa akin, classmates, sana pagkatapos mo mapanood tong video to, ma-realize mo, yung mga mayayaman. Bakit ang mayayaman bumibili minsan ng private car, private plane? Diba kung isipin mo, pwede ka naman na hindi na bumili kasi may aeroplano, may commercial plane naman. Pero bumibili sila kasi importante sa kanila oras para mas marami po silang magawa. Uulitin ko. Kaya nag-upgrade ang mayayaman ng mga certain things or certain na gamit para mas lalong mapabilis at mapadami ang trabahong ginagawa nila. Kaya if you're thinking na gusto mong yumaman kasi wala ka nang gagawin, mali po yan. Pwedeng wala kang gagawin pero nag-hire ka na ng mga tao na gagawa ng dapat mong gagawin. Pero habang nagsisimula ka, sana ma-realize mo, itigil mo muna yung mga bagay na hindi po nakakatulong sa goal mo. Tandaan mo, gumagaling ka sa isang bagay kasi matagal mo na siyang ginagawa. Kaya hindi ka lang marunong sa isang bagay kasi hindi mo siya madalas ginagawa. Ibig sabihin, classmate, sana matingnan mo mabuti everyday ano ba ang ginagawa mo. Saan ka ba nagko-consume ng time mo? Nakakatulong ba yan para magbago ang buhay mo or nakakapalala lang yan ang sitwasyon mo? Kasi sa totoo lang, napakasimple lang naman talaga na mamuhay sa mundong to. Tayo lang po ang nagpapakomplikado. Parang sinasabi ko, di ba? Kung anong tawag yan? Kung kulang ang kinikita mo, maghanap ka ng ibang pagkakitaan. Anong sagot sa akin ng iba? Paano ang kayo makakahanap? Ang hirap-hirap. Paano makakahanap? May trabaho na ako. Wala na akong oras. Paano pa maghanap ng trabaho? Classmate naman, gamitin naman natin ang konti, ang talino natin kasi kayang-kaya di ba? Kung kapos ka sa kinikita mo, ba't hindi ka magdagdag ng pagkakakitaan? Kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, ba't hindi ka maghanap ng bagay na magpapasaya sa'yo? Napakasimple ng mundo natin. Kaya para sa aking classmate kami, I'm very, very excited kasi ang ganda po after ng yacht party, nag-buffet, after ng buffet, nag-meeting po kami, kasama po namin mga top 20 and after ng top 20, nag-meeting pa po ulit kami, kasama naman po ang management at kami po mga HOF na syempre, ako din, sabi ko, grabe, ang ganda ng next level na mangyayari sa amin, sa company namin. Kaya ako din, gusto ko ulit magsipag, gusto ko ulit mas lalong manggigil kasi pinakalas ko po na recruit, kung tama pa pagkaka-recall ko, pandemic day si Boy Lada. Parang siya pinakalas na direct ko and I think it was 2021. 2022, 23, 24. 3 years na po ako hindi po talaga nagda-direct. Kaya sabi ko parang gusto ko po mag-direct right now na nanggigigil po ulit talaga ako magsimula ulit. Kaya yun, may mga binabago sa katawan ko, nag-gym na po ako palagi at ang pinakamasaya po ako right now kasi yung tulog ko, nagiging disiplinado na ulit ako kasi syempre wala akong choice. Kailangan matulog ng maaga kasi maghahatid ang bata kinabukasan sa school niya. Kaya para sa aking classmate, pagkatapos tong video to, tingnan mo sarili mo, ilista mo lahat yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, itigil mo na muna, gawin mo ngayon yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Classmate, ito ipupusta ko. Pupusta ko sa'yo. Sa maikling panahon na nagbago ka, in a short span of 3 months, 6 months, ramdam mo ang pagbabago sa buhay mo. Ramdam mo na ganito lang pala kadali. Bakit pinatagal ko ng taon itong sitwasyon ko na kaya naman palang baguhin ng ilang araw lang? Classmate, you are very powerful nang hindi mo lang alam kung gaano kakagaling. Kaya nire-remind kita, sinasabihan kita, napakagaling mo. Kahit ano man ang sitwasyon mo, negative ka man ngayon, positive ka pa rin kasi meron ka pa ring oras. Marami ka pa ring oras, 'di ba? Kaya nga ang ibang mayaman, ang binibiling oras nila. Kaya 'di ba parang ganito?
Bakit may mga taong gustong humaba ang buhay nila? Because they love the time. Gusto nila na marami pa silang oras. Kaya kung ikaw marami kang oras at bata ka pa, napakaswerte mo. Kaya sipagan mo ng todo para pagdating ng mga 30s mo or 40s mo, malayong-malayo ng marating mo. Sa may mga edad naman po, baka tanongin niyo ako, paano naman kami na medyo may edad na? Okay lang po yan. Ang gawin mo lang ganito. Kung ito po yung barometer ng sipag mo, dito mo lang, iangat-angat mo lang ng konti. Try mo lang kasi ang tao naman by nature mag-a-adjust. Huwag mo lang isagad ng sobrang adjustment mo kasi medyo nakaka-stress po yan. Ito yung kaya mo, gawin mo lang ito medyo parang hindi mo kaya, simulan mo lang dyan. Ibig sabihin kung nagsisipag ka ng 8 hours everyday, ano ba naman magsipag ka ng 9 hours? Ano ba naman tanggalin mo na yung panonood mo ng TV? Ano ba naman tanggalin mo muna yung oras mo sa mga kaibigan mo na oo nga, close mo pero hindi naman nakakatulong sa pagbabago ng buhay mo. Again, there's nothing wrong about it. Classmate, lahat tayo may kanya-kanyang kailangan isakripisyo para meron tayong makuha. Hindi pwedeng gusto mo kunin lahat ng sabay-sabay. Mayroon ka talagang tinatawag na ipaprioritize. Kaya upuan mo ng mabuti mga desisyon mo sa buhay mo and excited po ako sa magiging kwento mo bago matapos itong taon na 2024. Kaya hanggang sa muli, classmate. Bye-bye!